Ayan mga paryente, isang mainit na umaga. Ito na po yung ating mani. Sa wakas po nalinis na rin. At marami na pong namumulaklak na po sila mga paryente. At malamang mayroon na po itong yung pong buto, yung pong bang kinakain po natin, yung may shell. At bibilang na lang po tayo ng 2 buwan mga paryente. At ito po yung ating mag-harvest na po tayo dito. At ito naman pong yung katabi po niya, ito po yung ating pagtamnan po ng ampalaya. Ayan, nabuo na po ng nakabuo na po sila ng 16 na tudling. At yung pong ginawa po natin dito mga paryente, kasi marami ho tayong chicken manure. Bago po ginawa po yung tudling, nilagyan po ng ipot mo ng manok sa ilalim, tapos tinakpan, ginawang tudling. At ang gagawin naman po natin dito sa ibabaw, maglagay uli po tayo ng chicken manure sa ibabaw bago po siya takpan po ng plastic mulch. Kumbaga sinasandwich po natin yung lupa mga paryente. Ang dami po kasi nating chicken manure. Hindi ho tayo magtitipid. Mataas kasi sa nitrogen yung po chicken manure, kaya mainam po siya sa mga pananim na hanggang vegetative stage. Kasi pag dating po ng pag siya po ay namumulaklak na at lalo na po kung namumunga na po siya, iba na po yung pangangailangan ng ating pananim pag namumunga at namumulaklak na po mga paryente. Kaya kahit bibigyan pa rin po natin ng yung commercial fertilizer pagdating po ng flowering at saka yung pong pag nagkakaroon po siya ng bunga. Hindi pa kasi gawa po yung ating mga paryente, yung pong ating tubig lagon. Kaya mainam po kasi yung tubig lagon, kasi ni-research ko, kumpleto po siya mga paryente. Samantala habang hindi pa po nagawa po yung ating linyada po ng biogas, yung overflow ng ating biogas, pag magpabaha po tayo, sapa lang ho muna yung gagamitin ho natin. Kasi gusto ko talaga yung bago po maglipatan magpapabaha para po lumalabig yung po niya pag lipatan po ng ating mga punla. Ayan. Yan, katabi po ng ating mani mga paryente, nandito po yung ating papaya. Patuloy po silang namumunga na mga paryente. Ayan, at saka tayo po ay nababahala po rito kasi baka pagdating ng araw po pag marami po siyang bunga, baka mamaya ay hindi po makakayanan po ng kanyang katawan. Katulad po nito mga paryente, nakahiga na po siya. Pag dumarami po yung bunga po riyan, delikado. Kaya pag may pagkakataon, lagyan na rin po natin ito ng uunahin lang natin yung mga puno na katulad po nito, yung humihiga. Ayan, kasi delikado po ito mga paryente, mabubuwal po ito. Kung sakasakaling marami po bunga, mabubuwal po yan. Marami pong nakahiga, nakatagilid mga paryente, uunahin natin yan. At saka pag talagang may oras po tayo, bawat puno pwede na rin na po natin lagyan ng kasi mahina kasi ito pag malakas yung hangin. Sa ngayon po medyo hindi pa po tayo nababahala kasi maliit pa po sila. Pero pag ito po nagkakaroon po ng maraming bunga, kailangan din ito aalayan po ng tutukuran po ito ng kawayan mga paryente. Ayan. Ayan mga paryente, binalikan po natin. Ito po ating papaya. Kasi hindi ko napansin kanina, nailagay na pala. Ito po yung ipinagbilin ko nung nakarang linggo mga paryente, na maglagay po ng po rito. Ito po yung ipot po ng manok, yung tuyong-tuyo na. Ito ba nakalagay po rito sa bawat gilid po ng mga puno po nila. Ayan, butit kasi pag naulanan yan mga paryente, ina-absorb na po yan ng yung mga, kasi yung pong mga ugat po nila nasa labas na yan ng plastic mulch, kumakalat na yan dyan sa tagiliran. Kaya masipsip po nila kung sakasakaling uulanin tayo, yung pong ma-absorb na po nila yung mga
nutrients nang gagaling po rito sa ipot po ng manok. Ayan. At umaasa po tayo na gaganda pa po itong ating papaya. Kaso nga lang nung nitong nakarang araw, nagdaang araw mga paryente, mukhang hindi na ho tayo dinadalaw ng malakas na ulan. Umuulan pa rin daw pero saglit lang at saka mahina. Kaya kung sakasakaling hindi pa rin po tayo dadalawin ng malakas na ulan, magpapabaha po tayo rito. Kasi namumunga na po sila, mas lalong kailangan po nila yung tubig. Ayan. Ayan mga paryente, update tayo dito po sa ating talungan. At dito po tayo magsisimula dito po sa ating second batch. Yung pagitan po nito doon po sa nauna po niya, yung first batch, 3 linggo po yata mga paryente yung pagitan po niya. Pero mukhang humahabol po ito ating second batch. At ang dami pong bunga mga paryente. Kaya nga ho dito ho tayo nag-umpisa. Kasi yung tingin ko po pag ito nagsabay-sabay doon po sa first batch na po, nakakatakot yung yung anip natin. At tayo po medyo natuwa kasi yung pong presyo po ng talong po ngayon unti-unti po yung tumaas. Nasa yung po natin, yung reference po natin yung sa vegetable basket po ng Cebu, yung sa Mantalungon, kahapon po 45. At kahapon din po nakapagpitas po sila ng humigit kumulang 400 kilo, 400 kilos po sa isang pitasan. Sa isang linggo po 2 pitasan. Kahit sabihin na lang natin 800. Pag nakakaboilo na po itong itong 2 batches na ito ay yung pong 1 tonelada, kayang-kaya po. Kaya bigyan din po natin itong ating talong ng po yung mga pangangailangan po nila para po mabigyan din po tayo ng sagana. Kaya tingin ko po unti-unti na rin sunod-sunod po yata yung init mga paryente kasi tuyong-tuyo na po yung lupa Kaya malamang na po tayo, pabaha na naman po tayo rito. Sana nagawa na po yung ating bomba, yung po ating submersible kasi may po kasi nabiyak yung ating submersible pump. Sana po naayos na para makapagpabaha na po tayo rito. Ayan, yung ating namang mamayang hapon po magbibigay din po tayo ng foliar po rito. Ito po yung nandito na po tayo sa ngayon sa yung first batch na halos magkakasing laki na rin po sila mga paryente. Ayan ayan mga paryente, ito nga pala yung po ating kalabasa. Yung variety po nito Suprema, powered by East West. At ito na po yung sinabi ko nung araw na pag ito'y lumalago, madadaig po na yung mga damo po rito. Kaya ngayon po hindi po nakaarte po yung mga damo. Malapit na po ito masentensihan mga paryente. Mga 2-3 linggo pwede na natin ito pasukin at lusubin. At mag-harvest po tayo. At dito naman po sa ating kaliwa, ito po yung ating marami pong na-harvest nung itong siling panigang po natin. Marami po yung isang tray po daw yung na-harvest po nila. Ilang punuan lang naman ito pero nakapag-harvest po sila ng isang tray yung malaki. Kaya kaso nga lang medyo bagsak yung presyo po ng siling panigang po ngayon. Kahit paano doon naman natin ibinabagsak po sa ating opisina. Kahit paano medyo matataas yung kuha po nila doon. Pero yun, marami-rami yung pong na-harvest po natin dito. At ito na po yung ating matandain na po yung ating pipino mga paryente. Yung tansya ko po nito hanggang lang po ito katapusan. Nagunti-unti na nga siyang naninilaw. Tumatanda na siya. Maaaring pag may oras po yung ating mga kasamaan tatanim na rin po tayo ng kasunod po nito.
mga isang tudling lang din katulad po nito kasi mukhang ano, ito lang naman mga ano, kumbaga side dish. Hindi kailangan ano, magtanim po tayo ng maramihan po rito kasi yun na nga, medyo laging mababa yung presyo po nito. Ayan mga paryente, kasalukuyan po tayo ngayon nagpupula. Yung ipinula po natin ano, ampalaya, yung variety po ano, Galaxy Max F1 aliw ko ano. Ito po, ito pong buto po natin wala pa pong tino, mayroon na po tayo nito. Ako po yung nag-alala baka maaabutan po tayo ng ano, expiry, baka kukunti na lang po yung ano, sumisibol. May napanood po ako video mga paryente, ampalaya, yung pong ano, bumalik na pala yung pong ano, Mestiza F1. Yun po kasi dati nating ano, ginagamit yung Mestiza, powered ano pa rin, east west, pero yun ang nakasanayan natin nung araw, yung Mestiza. Pero nakapagtanim na rin po tayo nitong Galaxy Max F1. Maganda rin naman po mga paryente, baka ano, sa susunod babalik po tayo doon sa ano, Mestiza F1. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa mag-isang ano, yung natira doon po sa Bagyong Tino. Dati po ano, ito po namumulaklak tapos nalalaglag, wala talagang tumutuloy kahit isa. Magmula nung ini-sprayhan po natin mga paryente, mukhang ano, nagkatotoo po yung hinala ko mga paryente, may ano, nabuong bunga. Ayan nagkakatotoo po yung hinala ko na baka kulang lang po ito na i-spray dahil inatake nga ng ano, mga uod, tapos ano, tinira natin ng ano, pulyar, at nagkatotoo nga po yung hinala ko, yung kulang nito ano lang, spray lang talaga. Kaya pala ano, mayroon pa ngang malaki na po rito. Ayan hindi kagandahan yung bunga po niya, pero kahit papano nagtutuloy po yung ano, yung bulaklak. Ayan.